Ito'y may kinalaman sa edukasyon. Maraming kinakaharap na problema ang sektor ng edukasyon batay sa findings ng EDCOM 2 o Second Congressional Commission on Education. Ilan sa mga ito ay ang kalidad ng edukasyon, kakulangan ng maayos na training sa mga guro, matinding malnutrisyon sa ilang mga estudyante, ang hindi sapat na pondo para sa bawat mag-aaral at marami pang iba. Kung kayo'y mahahalal na senador, sa lahat ng problema na may kinalaman sa edukasyon, anong problema ang iyong tututukan at ano ang solusyon na iyong ibibigay? Siguro, Tito Boy, unahin natin yung pagsiguro, no? Na 6% ng ating GDP ay napapunta sa edukasyon. Kasi parang hindi pa nangyayari yun ever eh. So that's very important so that we have enough budget for education. Pangalawa, kailangan nating ripasuhin ang K-12 curriculum. Kasi ako naniniwala na panahon na para sa multiple level intelligence education. Kasi the problem with our education is that we are so geared at para makapagtrabaho ang mag-graduate natin. Pero hindi natin natitrain yung iba pang klase ng katalinuhan. At isa pang sigurong kailangan nating baguhin yung sa primary level. Kasi mas gusto ko yung edukasyon sa Japan eh. Na kapag primary level, dapat moral values, life skills, so that in the end, our people, our youth, can be prepared for critical skills, critical thinking, and the way to decide. Higit sa lahat dyan, kailangan din po yung training no, ng ating mga guro. Napakahalaga po niyan, no? Kasi kung walang kakayahan na makapagturo ang ating mga guro sa makabagong panahon, ay delikado yan. At the same time, we need to use AI, no, ethically, ethical use of AI to guide our education, but not totally to replace teachers in the classroom. So, kasama pa rin dyan yung pagre-review. No? Kasi meron tayong, ako kasi ay isang para sa kalikasan, so meron tayong tinatawag Environmental Education Act of 2008. So, mahalaga na mapatupad ito, ma-implement nang sa ganon, yung mga krisis nating kakaharapin lalo sa kalikasan ay naipapahayag sa lahat ng level ng ating educational system. So, Maraming salamat, David. Follow-up question mula kay Liz. Marami po sa categories ay learning crisis. Learning crisis ng teacher, learning crisis ng mga mag-aaral. So, sabi nyo kanina, mga training ng mga teachers. Samantalang, ang dami na po naming training ng mga teachers. Like, ako po, guro po ako, marami po kaming seminar. In fact, kada po bakasyon, seminar po lahat yon. Ano pong kakulangan kung ganun? Mayroon bang palpak sa sistema? I think yung kasing pag-integrate no, ng assessment with the teachers, talking with the teachers, hindi lang sa national level, kundi maging sa district level. Importante rin kasi na malaman, bakit ba hindi na-i-implement yung trainings? Kasi importante yung feedback mismo ng mga guro eh. Hindi pa pwedeng may alam lang yung mga heads eh. And that's the problem, key problem in our education. Those who are in the higher positions, I think, fail to listen to the true problem of the teachers. At yung training na dapat susunod, kailangan galing doon sa mismong assess na kakulangan mismo mula dun sa mga teachers natin. Follow-up? Liz? Ang EDCOM 2 po ay evidence-based. Ibig sabihin, lahat po ng category nandun ay pinag-aralan ng matagal na panahon. At dahil po sa sinabi nyo kanina, feedback, hindi po ba feedback na rin po yung mga nakailagay dun sa report ng EDCOM 2? Depende kasi yan sa pagtingin sa edukasyon. Kasi kung may mga feedback sa EDCOM 2, ang tanong ay ito ba talaga ay nai-implement ng maayos? Yung bang mga libro ay maayos talaga ang pagkaka-imprinta? Yun ang maganda. Kailangan ma-check yung kalidad, no? Nung mula sa EDCOM 2, yung kalidad kung ano yung gagawing solusyon doon sa mga problemang nailatag. Kasi kahit may ganon, kung may korupsyon, no, na nangyayari, kung mayroong hindi proper na pag-implement, mananatili yung problema kahit ilang EDCOM pa yung mangyari. Harvey? Sir David, gusto ko lang balikan yung una niyong nasabi kanina, hindi pa natin nare-reach yung 6% ng GDP para ibahagi sa edukasyon, no? Ang tanong ko, pondo ba ang kulang o yung paggamit ng pondo? Anong masasabi nyo sa current status ng gobyerno sa paggamit ng pondo para sa edukasyon? I think, Sir Harvey, both, no? Both pondo. Kasi pag kulang sa pondo, hindi magagawa yung, lalo na yung mga classroom sa kulangan natin at yung mga iba pang kailangan. At the same time, yung paggamit ng pondo. Kasi sa recent research, halos 70% ang nawawala. Pati yung confidential funds ng ating dating Defense Secretary. So mahalaga na proper ang gamit ng pondo, na-account ito ng maayos at napupunta sa dapat puntahan. Kasi kung wala yan pareho, mananatili yung educational system natin sa isang lagay na
pababa ng pababa yung ating rating sa edukasyon.